Limang buwan matapos ma-deliver ng Hyundai Heavy Industries ang BRP Miguel Malvar noong Abril, ay na-deliver naman nila ang pangalawang frigate sa Malvar class, ang BRP Jeego Silang, na nagpapakita sa seryosong commitment ng South Korea, ang pagiging on-time sa mga delivery ng mga warships na binibili ng Pilipinas sa kanila. Sa kasalukuyan, umabot na sa 4 na mga brand new warships ang na-deliver ng South Korea sa Pilipinas, ang 2 Jose Rizal class at 2 Malvar class. Ngayon, tila matagal na panahon pa matatapos ang tuloy-tuloy na delivery ng mga warships ng South Korea sa Pilipinas, dahil isa na namang balita mula sa Philippine Navy, ang siguradong ikakatuwa ng lahat ng concern sa national defense at maritime security. Dahil South Korea na naman ang magiging partner ng Pilipinas, sa mga pag-construct ng karagdagan na namang mga warships, para sa ating Philippine Navy. Ayon sa isang ulat mula sa news network na MTN, kumpirmado na, papalapit na tayo sa isang panibago na namang naval defense deal sa pagitan ng Philippine Navy at ng HD Hyundai Heavy Industries, sa pag-construct ng 2 na namang frigates. Ito ang 2 full complement frigates na pinag-usapan sa mga defense communities noon pang Hunyo. Sa ngayon, ay nag-negotiate na ang Philippine Navy at Hyundai Heavy Industries ng South Korea, at pinag-usapan na ang mga detalye ng barko, ang mga capability improvement na dapat ma-implement, pati na payment, at iba pa. Ito ay nangangahulugang, ang deal ay halos final na, konting detailing at paperwork na lang ang kulang para tuluyang masil ang kontrata. At ang pinag-uusapan dito, 2 bagong frigates na may bigat na higit sa 3,000 tons bawat isa. Malalaki ito at high capability na mga barko. Base sa mga impormasyon, mukhang ang design ng mga bagong barko ay manggagaling pa rin sa HDF 3200 model, which is the same platform na ginamit para sa Miguel Malvar class frigates. Kumbaga, tested and proven na ang design na to sa Philippine waters at operations, kaya hindi na bago sa Navy. Nang unang lumabas ang development na ito noong Hunyo, maingay ang mga katagang, mas malaki pa ito sa Malvar class. Sa mga impormasyon na lumabas ngayon, bagamat ginawang basehan ang numerong 3,000 tons, na hindi dapat bumaba sa bigat na ito, ngunit naintindihan nating hindi ito nangangahulugang nasa ganung bigat lamang ang gagawing barko. Ang specifications ng mga barkong ito ayon sa ating Philippine Navy, ay dapat mas capable kesa mga Malvar class pagdating sa sensors and armaments. Kung mas capable pa ito sa mga Malvar class, ay ibig sabihin, magiging mas malaki at mas mabigat ito. Kaya naman, naniniwala tayong an average of 3,500 tons to 4,000 tons ang magiging displacement ng mga barkong ito, kung pagbabasehan ang characteristics ng mga Malvar class. Pero heto pa ang magpapaganda sa balitang ito. Lumulutang na ang susunod na namang acquisition pagkatapos ng panibagong 2 frigates na ito, ay ang acquisition ng 2 corvettes na naman, na isa sa pinal ang deal sa susunod na taon 2026. Bagamat wala pang detalye sa mga corvettes na ito, ngunit matatanda ang nakasaad sa specifications ng acquisition ng mga Malvar class ay unang classified bilang mga corvettes, at sa kalagitnaan ng constructions ay bigla itong na-classified bilang frigates. Sa anumang kadahilanan, tila bahagi lamang ng procurement process ng Philippine Navy, ang pagbigay ng warship classification sa papel, at later on ang actual na classification. Ibig sabihin, ang corvettes acquisition na ito ay maaring isa pa ring frigates, and who knows, mas malaki pa pala ito at mas maging malakas pa, sa mga warships na mauuna sa kanila. Ang frigates acquisition na pipirmahan bago matapos ang taon na ito, ay ang 11th and 12th orders na ng Philippine Navy mula sa South Korean shipbuilding giant na Hyundai Heavy Industries. Ang HHI ay nagbukas na ng maintenance and repair facility sa Subic, bilang pangakong suporta sa mga barko ng Philippine Navy na binili sa kanila. Dito ay hindi na kailangang pumunta ng mga barko na ito sa shipyard nila sa Ulsan, South Korea, para sa mga general repair and maintenance, kundi dito na sa bansa gagawin ang mga maintenance na ito. Ang first and second warships na binili sa kanila ay ang 2 Jose Rizal class frigates. Ito yung unang modern frigates ng Pilipinas na nakapagpatibay ng ating naval defense. Sumunod sa third and fourth ay ang
Dalawang Miguel Malvar-class frigates upgraded at mas advanced na platform, na parehong na-deliver lamang nitong taon, at kasalukuyang nagsasagawa ng naval drill, training and proficiency and efficiency exercises, kasama ang ating mga kaalyado. Ang 5th to 10th ay ang 6 na Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels pang coastal patrol at maritime law enforcement. Bagamat classified bilang mga OPV, ngunit ito ay mga multi-role vessels, na ang capabilities ay nagbabago depende sa gagawing mission, kaya ito ay mga combat-ready vessels, na kaya pa ring sumagupa sa mga high-intensity environment. Total of 10 ships na, ang na-deliver na, or currently in the pipeline, and now, dadagdagan pa ng 2. Ibig sabihin, malaking tiwala ang ibinibigay ng Philippine Navy sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea at mukhang hindi sila nabibigo. Ayon pa sa ulat, malaki raw ang naging impact ng performance ng mga existing ships, maliban sa matagumpay na pagpapaputok ng SSM-700K Sea Star anti-ship missile during the 2024 Balikatan exercises kasama ang US Armed Forces. Satisfied din umano ang Philippine Navy sa mga systems and sensors operations sa loob ng combat room nito. Bukod sa performance, isa pa raw sa mga dahilan kung bakit positibo ang pananaw ng Navy, ay dahil sa track record ng Hyundai pagdating sa on-time, or even early, delivery ng ships. Sa panahon ngayon, hindi lang quality ang labanan, pati speed ng delivery, crucial din. Dahil dyan, inaasahan na ma-finalized ang kontrata bago mag-Disyembre ngayong taon. Kung walang magiging aberya, pwede na tayong mag-expect ng delivery timeline by next year or early 2026, depende sa schedule ng construction. Isa itong patunay na patuloy ang pag-level up ng armed forces natin, lalo na ang Navy, sa kabila ng mga hamon sa geopolitics at territorial disputes. Dati-rati, kung titingnan mo ang mga barko ng Navy natin, parang vintage museum na lang, ngayon, high-tech na, missile-capable pa. Sa katunayan, nauungusan na ng Pilipinas ang naval capability ng kapitbahay nating Malaysia, at inaasahang mas iiwanan pa natin sila kapag na-deliver pa ang 6 na offshore patrol vessels. Bukod sa mas lamang na tayo sa naval firepower sa Malaysia, ay mas lamang pa tayo pagdating sa advancements ng mga sensors and electronic warfares ng ating mga barko. Kaya mga kabayan, magandang balita ito para sa bansa. Patuloy tayong maging updated sa mga ganitong developments dahil hindi lang ito usapin ng military, kundi ng seguridad nating lahat bilang mga Pilipino. Ano ang masasabi nyo dito? Sa tingin nyo, tama ba ang pagpili ng Pilipinas sa Hyundai Heavy Industries o dapat bang mag-expand pa tayo sa ibang suppliers tulad ng France, Japan, o Amerika? E-comment mo na yan sa baba. At syempre, kung gusto mo pa ng mga ganitong balita at updates, don't forget to hit like, subscribe, at i-share. Hanggang sa muli!